Alam niyo mga kababayan, napatunayan po natin ngayon na si Apo Lakay, si Tatay Marcos, talagang magnanakaw siya. Kaya siya nag-declare ng martial law. Siyempre, mayroong threat ang gobyerno nun kay Joe Masison At the same time, meron siyang ibang plano. Habang nasa kamay niya yung Pilipinas, siyempre magagawa niya ang gusto niyang gawin. Kaya nagtataka kayo bakit hindi niya bago ang sistema ng batas? Sa loob ng 20 years na pamamalagi bilang presidente, bakit hindi niya naging ginawang parlamentaryo ang gobyerno natin? Kung talagang ang kanyang puso at isip ay talagang tutulong siya sa mga Pilipinong katulad natin. Alam niyo ba, habang nasa kanyang kamay ang batas, malaya niyang nakuha yung mga nakabaong kayamanan sa Pilipinas. Malaya niyang nailabas. Marami siyang nagawa. Talagang sobra. Para hindi halata, syempre, marami din siyang kinuha. Ito, dumating tayo sa panahon na nakapasok na yung anak. Kahit ako, naniwala ako partially na talagang hindi magnanakaw yung tatay na Marcos. Sa mga pangako ni BBM, nung nangangampanya siya, ang sarap pakinggan. Pati ako, nangampanya ako ng BBM Naglagay ako ng tarpaulin sa bahay ng picture niya, saka picture ni Tatay Digong. Ninakaw ko pa yun dun sa bayan. Nanguha ako ng mga tarpaulin dun na mayroong picture ni BBM. And then sabi ko nga sa kapatid ko, Tol, tingnan natin sa loob ng first year ng pamumuno niya, pag walang nangyari, walang kwenta. So may nangyari naman, kaya lang hindi yung inaasahan natin. Kakaibang BBM. Nung nangangampanya, mabait. So alam niyo ba ang technique na ginawa niya? Alam niyo po ba, mga kapatid, mga kababayan, bago sumalang si BBM dito, kinausap, may mga taong nagplano na to, mga to nakaplano na to.